Siya si Marinil Galliano, 16 years old, at residente ng Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan. Natagpuan ang kanyang bangkay sa isang madamong bahagi na malapit sa Angat River sa Bustos, Bulacan. Sa una, itinuturing itong isang missing person case lamang. Ngunit habang gumugulo ang investigasyon, may mga detalye at salaysay ang witness na magbibigay linaw sa pangyayari. May saksi na lumuntad at may mga pangalang itinuro, at ang isa sa mga ito ay kagugulat ng lahat. Panoorin natin ang buong kwento. Welcome sa channel natin, Red Crimes Philippines. Sa channel na ito ay sinasalaysay natin bawat krimen na nangyayari sa loob ng Pilipinas. Mga bagong krimen na dapat mong malaman at tutukan. Mga trending crime sa social media kung saan nangyayari ang mga kahindik-hindik na pagpatay. Dito, ang ating mga sinisiwalat ay hango sa mga totoong pangyayari at hindi haka-haka lamang. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Simulan na natin ang kwento. Isang nakakalungkot at hinagalit ng publiko ang sinapit ng isang 16 anyos na babae na si Marinil Galliano matapos matagpo ang patay sa isang madamong lote malapit sa Angat River sa Barangay San Pedro, Bustos, Bulacan nito lamang April 18, 2026. Ayon sa datos ng PNP, April 11 ng gabi, napagalitan daw umano ng ama si Marinil dahilan upang umalis ito sa kanilang bahay. Magmula noon ay hindi na ito nakabalik. Kinaumagahan, naglunsad ng malawakang paghahanap ang mga otoridad, pamilya at mga kaibigan. Ngunit bigo itong mahanap ang dalaga. Dahil dito, iniulat sa social media ang pagkawalan ng dalaga at ipinaskil pa sa mga poste at gusali ang picture nito. Subalit dumaan ang ilang araw ay wala pa ring balita ang mga pulis sa estado ng dalaga. Halos isang linggo na ang nakalipas, April 18, 2026, mandang hapon. Napagpasahan ng pamilya na hanapin na sa mga masusukal na lugar ang dalaga. Masakit mang isipin, pero kinukonsidera na ng pamilya na baka patay na nga ang kanilang anak dahil maraming kaso ng pagpatay ang nangyari sa Bulacan at halos babae pa ang mga biktima. Sa walang pag-alinlangan, pumunta ang pamilya at mga kamag-anak sa lugar na ito sa madumong lote malapit sa Angat River sa Barangay San Pedro, Bustos, Bulacan sa pagbabakasakali na baka andito lang ang dalaga. Dito sa lugar na ito, nakita ang bangkay ng dalaga. Halos hindi na makilala dahil nasa advanced state of decomposition na ang katawan. Ang unang nakakita sa bangkay ay ang mismong ama nito. Bagay na nagbigay ng duda sa pamilya, kaibigan at sa mga tauhan ng barangay dahil parang sigurado pa ang ama kung saan matatagpuan ang bangkay ng dalaga. Agad na ipinaalam ito sa Bustos Police Station at agad pinuntahan ito ng mga pulis kasama ang SOCO. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, may isang witness ang lumantad at nakita daw umano nito na noong araw ng April 11, may mga grupo ng kalalakihan daw umano ang pumunta sa damuhan ng Angat River at isa doon ay nakilala niya bilang si alias Mark. Agad na pinuntahan ng mga pulis si Mark at dito napag-alaman na isa itong construction worker at nakatira lamang malapit sa pamilya ng biktima. Ayon sa ina ng biktima, si Mark ay kaibigan ng kanyang asawa at madalas itong napupunta sa bahay kasama ang kanyang dalawa pang kasamahan na puro kapitbahay lamang. Sa takot ni Mark ay inamin niya na parte siya sa nagawang krimen. Dito nagkaroon ng lead ang mga pulis. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, kusang loob na umamin si Mark na hindi lang siya ang may gawa sa krimen, kundi 4 silang responsable dito. Pero ang nakakalungkot at nakakagulat sa lahat, ang itinuro nitong mastermind at ang siya umanong unang gumahasa sa dalaga ay walang iba kundi ang sarili nitong ama. Ang lalaking unang nag-report sa kapulisan ng kanyang pagkawala, ang lalaking kunwari lumuluha at humihingi ng tulong dahil nawawala ang kanyang anak, ay siya pala ang utak sa lahat. Hindi makapaniwala ang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan ng biktima na magagawa ng sariling ama ang halayin at patayin ang sariling anak. At pinahintulutan din niya na halayin ng mga kasamahan niya ang kanyang anak sa kanyang harapan. Bagay na hindi magagawa ng isang responsableng ama, maliban na lamang kung gumamit ito ng droga. Dahil sa salaysay ni Mark, ay walang sinayang na oras ang Bustos Police Station
at agad na nagsagawa ng manhunt operation. April 20, 2026, eksaktong 48 oras mula sa pagkakadiskubre ng bangkay. Naaresto nila ang 3 pang sospek, ang magkapatid na sina alias Juan at Carlo at ang 40 anyos na ama ng biktima. Ang 4 na sospek ay pawang residente din ng Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan, kung saan nakatira ang biktima, base sa report ng PNP. At 3 sospek ay kaibigan ng ama. Ang 2 sospek na ito ay magkapatid at nakatira lamang sa kabilang baryo. Bagamat hindi na ibang tao sa pamilya ang 3 sospek na ito, dahil maraming beses na pumupunta umano ito sa kanilang bahay kasama ang haligi ng tahanan. Ang 4 ay nasa kamay na ngayon ng Bustos Police Station at sinampahan na ng kasong rape with homicide sa Bulacan Provincial Prosecutor's Office. Maliban dito, ang 4 ay isa sa ilalim din sa drug test dahil malaki ang posibilidad na gumamit ito ng droga bago ginawa ang krimen. Base din sa salaysay ni Mark, noong April 11 ay magkakasama silang 4 na gumagamit ng droga. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay na sila. Pero pagsapit ng hapon ay nagkita silang 4 at ayon sa kanya ay niyaya siya ng 3 pang kasamahan nila sa isang madilim na bahagi ng lote na ito. Dito na niya nakita ang dalaga na duguan at humihinga pa. Sinabi pa umano sa isa sa kanyang mga kasama na, "Total, nandito ka na lang. Ikaw na rin." Itinuro din niya ang mismong ama ng biktima ang pumatay dito at ang unang gumahasa. Lumalabas sa report na gabi ng April 11, matapos na lumayas ang anak na si Mary Niel, ay umalis din sa bahay ang ama. Lingid sa kalaman ng kanyang asawa na susundan pala nito ang kanilang anak at may balak na palang masama. Si Mary Niel ay panganay sa 4 na magkakapatid. 3 silang babae at ang isang bunso naman ay lalaki. Matagal na problema ng ina ang kanilang ama dahil sa pag-uugali nito at sa kanyang mga bisyo. Subalit tinitiis daw lahat ito ng ina para sa kanyang mga anak. Lingid sa kalaman ng lahat na itong ama pala ang papatay sa panganay niyang anak. Ayon sa isa sa mga suspects na ating naaresto during the follow-up operation, sinabi nga niya ang katotohanan na siya ay may partisipasyon sa panghahalay dito sa biktima at sinabi niya na ang pangyayaring ito ay mismong yung ama ng biktima at ng 2 niyang barkada ang humalay at pumatay dito sa biktima. Walang kapatawaran ang ginawa nito sa kanyang anak. Kaya naman, isa lang ang sigaw ng mga taong nagmamahal kay Mary Niel, hustisya, at sana'y mabulok na sa kulungan ang mga sospek. Demonyo siya sa lahat ng gumawa ng ginawa nila sa anak ko. Sarili mo naming anak ko yun. Marami ng bangkay ang natagpuan sa masukal na bahaging ito sa Bustos, Bulacan. Kaya naman hiling ng mga residente dito na lagyan dito ng mga ilaw at CCTV camera upang mas baybayan ang nasabing lugar. Samantala, idinaos na ang libing ni Mary Niel Galiano kung saan dumagsa ang kamag-anak, kaibigan at mga nakikiramay upang ihatid siya sa kanyang huling hantungan. Ramdam ang matinding lungkot sa paligid habang inaalala ang kanyang buhay at mga alaala na iniwan niya sa mga mahal niya. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories. Ingat!